Module number 4, Fundamental Analysis. Guys, dito i-share ko sa inyo paano magbasa ng news. Ang gagamitin natin, Forex Factory. Although marami namang iba, no? Merong investing.com, fxstreet.com. Kaya lang dito kasi kay Forex Factory, maganda magbasa dito ng news kasi wala siyang masyadong advertisement. Hindi siya ganun na nakaka-distract like kay investing.com. Okay? So, syempre, how to read the news. Okay, tuturo ko sa inyo paano basahin ang mga news through economic calendar. Alright? NFP and CPI. Guys, dito lang sa dalawa na to, ako nagbabasa ng news kasi dito malaki yung volatility, no? Talagang lumilipad yung mga candlestick dito. NFP meaning, ibig sabihin non-farm payroll, and CPI or Consumer Price Index. Okay, so una natin gagawin, mag-register muna kayo kay Forex Factory. Dun sa notes nyo na kasama ng mga video na to, meron ng link doon, Forex Factory. Mag-register lang po kayo. Okay, so punta tayo. Ayan guys, forexfactory.com. Okay, so ang gawin nyo, mag-register muna kayo. Yun yung napaka-importante para ibigay sa inyo yung buong news. Okay, so enter nyo lang yung username nyo, password, and then email address. Then, syempre yung country nyo, Philippines, and then join Forex Factory. Ayan guys, kung nakapag-login na kayo, andito na kayo sa loob ng inyong Forex Factory. So, ang gawin nyo, punta lang kayo dito sa calendar. Okay, click nyo po yan. Tapos, ang susunod nyong gagawin, i-filter nyo muna yung mga news na gusto nyo palabasin. So, click nyo to, guys. Okay, and then, click nyo to, mga folder na to. Okay, yung mga expected impact. Okay, so, siguro yung gray kahit hindi na, no? And then, ito yung mga news na gusto nyo ibibigay sa inyo. At syempre, yung mga currency. I suggest yung mga, mga major pair. So, copyin nyo lang ang itsura nito. Okay? And then, apply filter. Alright? So, next na gagawin nyo, syempre, yung oras. Dapat naka-Philippine time po yan. So, ito sa taas, click nyo lang ito. Okay? And then, pili kayo, pwede Hong Kong, Taiwan, Perth. So, yan yung mga kapares ng oras natin. Okay? So, save nyo lang. Ayan guys, ganun lang kasimple yung mga kailangan nyong baguhin kapag nasa loob na kayo ng inyong Forex Factory. Okay. So, ngayon, ang i-share ko naman sa inyo paano siya basahin. Una, mapapansin nyo, merong ditong actual, forecast, at saka previews. Okay. So, ito yung mga previous data, ito yung forecast, and then ito naman yung actual na lalabas kapag sumapit yung mga oras na to. Alright? So, i-check natin yung last non-farm payroll. So, para sa inyo palang kalaman, ang NFP or non-farm payroll, lumalabas siya every first Friday of the month. Okay? So, take note NFP, lumalabas siya every first Friday of the month. Okay? Ang CPI naman, every second week of the month. Okay. So, punta natin yung last NFP. Last Friday nitong buwan, December. Okay, so kailan yun? Check natin. So, noong December 2. Okay, so punta tayo December 2 NFP. So, click nyo lang yan. Tapos, punta kayo December 2. Ito. Okay, so apply setting. Ayan guys. Ito yung NFP last December 2. Ayan. So, ayan yung lagi nyo mapapansin. Actually, ang NFP last Friday is nag-start 9:30. Medyo late siya. Pero normally ang NFP tuwing 8:30 po ng gabi. Okay, pero nung last Friday, this month, medyo late siya, 9:30 na. Okay, so paano siya basahin? Ganito yung lagi nyo makikita. Merong CAD at saka USD. Okay? So, una, syempre, ang makikita nyo yung previous lang at saka yung forecast. Wala pa yung actual result. Okay?
So ngayon paano siya guys basahin? Dito non-farm employment change. Ang gagawin nyo, i-click nyo lang to. Okay. And then ano nakalagay, actual greater than forecast is good for currency. Ibig sabihin, di ba ito yung previous, ito yung forecast, ito yung actual. So assuming wala pa yung actual, ito pa lang yung nakikita natin, forecast. Ang sabi, actual greater than forecast is good for currency. Kung mapapansin nyo, dito pa lang kaya na natin i-analyze kung anong mangyayari sa NFP by 9:30 kasi ang forecast ay mas mababa sa previous. Okay? So, ibig sabihin, bad economy or bad in currency. Bakit? Kasi nga, actual is greater than forecast is good for currency. So, sa forecast, 200,000 lang siya, pero ang previous is 284. So, mas mababa siya, no? Kaya, bad economy or bad in currency. Okay? So, mamaya na to, balikan natin to. Tingnan natin yung next na news. Itong average hourly earnings. Okay, ang sabi sa previous 0.5% and then ang actual daw is 0.3% lang. Okay, so basahin natin. Click nyo yung folder, actual greater than forecast is good for currency. So kung mapapansin nyo, mas mababa yung forecast sa previous. So actual greater than forecast is good for currency. Ibig sabihin, bad economy din siya, no? Bad in currency. Kasi mas mababa siya sa previous. Alright, so next, yung unemployment rate naman from 3.7% na previous, ang forecast niya is 3.7% din. So walang sinabi, no, kung mataas o mababa siya. Pero dito kabaliter naman, kung mas mababa yung actual sa forecast, good naman siya. Okay, so actual less than forecast is good for currency. Actually guys, pag nagbabasa ako ng news, kahit anong news, okay, ito lang ang tinitingnan ko. Kung ang actual ba daw ay mas mababa sa forecast, good currency. Okay, kagaya nito, anong sabi rito, actual greater than forecast is good for currency. So, greater than and less than lang po. Yan lang yung dalawang yan tinitingnan ko. Okay? So, ngayon guys, alam na natin kung anong mangyayari mamaya by 9:30 PM. Okay, again, dito pa lang ma-forecast nyo na kung akyat or babagsak ang market. Pero guys, tandaan nyo, huwag kayong masyadong manahan dito sa previous at saka sa forecast. Lagi nyo hintayin yung actual kasi minsan hindi po ito nasusunod, ano? Hindi ko mo babagsak si market kasi mas mababa ito kaysa dun sa previous. Mag-sell na kayo. Hindi po ganon guys. Kailangan hintayin nyo po lagi yung actual result na lalabas. Okay? And then, ito guys, tandaan nyo, ito isa sa napaka-importante. Ang lagi nyong titingnan dito is yung previous. Okay? Wag yung forecast. Okay? Although, ang sabi rito, kapag binasa nyo actual greater than forecast, okay, is good for currency. Guys, ang lagi nyong titingnan is yung previous. Okay? I-consider nyo din lagi yung previous. Wag lang lagi yung forecast. Okay? So, katulad nito, lumabas na actual is 263,000. Kung mapapansin nyo guys, mas mababa siya sa previous. Pero ang sabi rito, actual greater than forecast is good for currency. Kung babasihan niya is yung forecast, mas mataas talaga yung actual na lumabas, 263 kasi 200,000 lang yung forecast. So good talaga siya. Kaya siya naka-green, Pero guys, ang titingnan nyo nga rito is yung previous. So kung mapansin nyo, from 284, bumagsak siya sa 263. Okay? So sa akin ang market dito that time bumagsak, hindi siya umakyat. Okay? So i-check natin 9:30 PM noong December 2. Okay, punta tayo sa chart. So dito guys, tingnan natin USD JPY. Ang analyze natin is bumagsak siya nung December 2. Although dito good in currency siya kasi mas mataas siya sa forecast. Pero yun nga guys, again, huwag niyong kakalimutan, lagi niyong titingnan yung previous.
So, para sa akin, ang NFP last Friday, bumagsak siya. Okay, so check natin. Okay, dito kay USD JPY. So, punta kayo ng D1. Okay, and then marka natin December 2. Right click, vertical line, and then punta natin December 2. 12, and then 02. Ayan. So, ito nung December 2, pero 'di ba ahit tayo ng 6 hours sa market. So, punta tayo H1. Okay, so hanapin natin December 2 ito, then bilang tayo ng 6 hours. 1 2 3 4 5 6. So, ayan guys, kung mapapansin nyo, ang market bumagsak ng mga oras na yan. Ayan, 153 pips. Okay, bumagsak siya. Kasi nga, kung mapapansin nyo, ang actual na lumabas is mas mababa kaysa sa forecast. Although, mas mataas naman siya sa forecast. Ayan guys huwag nyo kakalimutan kasi kung hindi nyo alam ito, at dito kayo bumasi sa forecast, ang gagawin nyo magbabay kayo rito kasi mas mataas siya sa forecast. Okay, so mahuli kayo dito. Ang nangyari sa market is bumagsak siya. Okay, so ayun guys, ganun lang po basahin ang news base sa previous forecast at saka sa actual ng economic calendar. Ayun guys, ngayon check din natin yung CPI. Okay, ang CPI or Consumer Price Index, lumalabas siya every second week of the month. Pisa natin dito sa 5 and then 16. Okay, so hanapin natin ng CPI. Eto. Okay, so CPI. Okay, nung 13. Okay, so specific natin. 13. Ayan. Okay, so CPI, ito naman siya. Okay, paano siya basahin? Ganun pa rin. Click lang natin yung folder. Okay, and then ano sabi? Actual greater than forecast is good for currency. Okay, again, assuming wala pa itong actual na to, hindi pa siya nalabas. So, babasahin natin ang previous, ang sabi is 0.4%. Ang forecast naman is 0.3%. Okay, ibig sabihin mas mababa siya sa previous. And then ang sabi actual greater than forecast is good for currency. So ang analyze natin, kahit wala pa yung actual na lumalabas, babagsak daw yung CPI. Okay, kasi mas mababa siya sa previous. Alright, so check natin yung iba. Dito naman, actual greater than forecast is good for currency. So kung mas mataas din. So from 7.7% previously, ang forecast is 7.3. So ang analyze natin, babagsak pa rin, bagsak pa rin siya kasi mas mababa siya sa previous. Okay, so ang next core CPI naman, actual greater than forecast is good for currency. Okay, so from 0.3% na previous, ang forecast 0.3%. Wala naman ditong sinabi kung mababa o mataas siya, no? So again, laging hintayin natin yung actual result. Pero ang analyze agad natin, ang market by 9:30 PM babagsak siya. Okay, pero yun nga, laging tandaan na hindi ito minsan nasusunod, minsan bad in currency yung analyze natin, pero good economy yung lumabas sa actual result. Okay, so check na rin natin kung ano nangyari nung last CPI. Ang sabi, puro bagsak siya, kung mapapansin nyo talaga, from 0.1 nag 0.4, so mas mababa siya, and then from 7.7% bumagsak siya sa 7.1%, so mas mababa pa rin siya, and then from 0.3% naman bumagsak siya sa 0.2%. So confirm ang market nung 9:30 PM on last December 13, bumagsak siya. Okay, so check natin, punta tayo sa chart. Okay, so markahan natin, kuha tayong line, and then right click, vertical properties. So December 13. So okay, so ayan siya, and then punta tayo sa H1. Okay, so bilang tayo ng 9:30 PM at saka yung
6 hours kasi ahead tayo sa MT4. So 15 candlestick. Okay, so nasa H1 tayo, bilang tayo ng 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So ayan guys, tumugma nga siya. Ano nangyari sa market? Bumagsak siya. Okay? So ayan guys, ganyan lang po, basahin ng news. Good luck sa mga trades nyo, and then recap lang tayo. Again, mag-register kayo kay Forex Factory, and then tinuruan ko kayo paano magbasa ng news, and then chinek din natin yung result nung last NFP at saka CPI, and then next module number 5 naman, ang topic natin is share ko sa inyo technical analysis.